105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid at welcome na sa The Dr. Love Radio Show. Aba, Friday na. Friday na para sa lahat ng mga pagod na pagod. Saka papahinga, Friday na. Ibig sabihin, sa Lunes, sa mga magbabalik sa trabaho dyan at yung iba, yung mga magre-report na rin sa school o sa kung ano pa man ang inyong mga kabuhayan, mag-ready-ready na kayo. Nagumising na maaga. Tama naman na at naiinggit na po kami sa inyong sobrang pagpapahinga. Welcome na nga po. Kasama nyo po ang inyong Kuya Poy para sa Dr. Love Radio Show. Pansamantala nga pong umahalili ang inyong lingkod para kay Brother June Banaag. Ayan, natutuwa naman ako dahil ini-stalk ko. Ini-stalk daw. Hindi, nakita ko ang mga post ni Brother June kasama ang kanyang pamilya. May mga extended family pa, di ba? Mga nagkita-kita. Ay nako, I can just imagine kung ano ang mga magagandang ikikwento ni Brother June sa kanyang pagbabalik sa inyo. Sa ating piling mga kapatid, di ba? Ganun yan eh. Maraming mga kwento na naman yan. Na sigurado, kaabang-abang. Kaya naman po, itutok nyo na ang inyong mga radyo dito sa 105.9 sa Metro and Mega Manila. Ganun din sa 107.9 sa Kaboses Radio, sa Tacloban, 99.9 Dream Radio sa Ormoc at ganun din sa 106.7 Davao, 101.9 Cebu at 101.5 Cagayan de Oro. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At kasabayan din po tayong napapanood at natutunghayan nga dito sa True TV. Sa Signal Channel 19, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kumakaway ako ng kaliwat kanan. Hello? Ayan, kitang-kita nyo na po yan. At syempre, huwag rin kalimutan na mag-subscribe na nga po sa ating mga social media accounts. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. Dyan pwedeng sa YouTube, pwedeng sa Facebook. Ayan, meron din po kaming mga podcasts. Okay? Sa TikTok, pwede rin. Instagram, Threads, at doon sa X na dating Twitter. Yan, True Network PH. Yan lamang po ang inyong hahanapin, ha? At sa oras nating 9:43, habang may inaabot-abot ako, sabi ko parang may kulang sa aking pagsasalita ngayon, no? Sabi ko parang wala yung headset ko. Hindi ko pa pala naisusuot. Dyan lamang po kayo dahil maganda ang ating mga mapapakinggang bahagi ng ating programa, ang ating liham kasaysayan. Abangan nyo po yan. At syempre ang ating face-to-face. Malalaman din natin, pwede po tayo magkwentuhan, pwede kayong mag-comment din, of course. As always, lagi naman po namin kayong ini-encourage, pero bago nga po tayo magpatuloy sa mga bagay na yan, isama nyo pa yung mga balita na nangyari ngayong araw na ito ng Biyernes. Mamaya malalaman nyo rin po yan, pero bago nga po tayo magpatuloy, eto na muna. Sa ating pagbabalik, ihahatid na po muna namin ang mabuting balita. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay Juan, unang kabanata, nagsisimula sa 29 na talata. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya'y nandoroon na bago pa ako ipanganak.
Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatototohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 11 minutes bago nga po magalas 10 ng gabi. At syempre, ang ating mabuting balita o yung Juan na sinasabi dito ay si Juan Bautista pa rin. Yan ang mga eksena kung saan nga ay nagbibinyag siya at bumaba ang isang kalapati. Diba? Oo, na sinabi na nandun ang Espiritu Santo. Alam nyo, natutuwa ako minsan kapag tayo ay, dahil ako man lalo na, nakaka-guilty lang minsan kapag tayo ay namomroblema, 'di ba? Tapos tayo ay dasal ng dasal, and then yung parang magkakaroon ka ng impression na para akong hinipo ng Espiritu Santo. Yan, para kung merong Holy Spirit na sumagot doon sa mga katanungan mo, ang tagal-tagal na sa isipan mo. Di ba ganoon yun? Nararamdaman nyo rin ba yan, mga kapatid? Paminsan-minsan, lalo na nga kapag tayo'y namumroblema O kaya naman merong taong halimbawa na lumapit sa atin, at may hindi magandang intensyon pero may gagawin tayo, mapapalayo tayo sa kanya. Yung mga ganyan. Parang hinipo tayo ng Espiritu Santo. Yan, na-touch tayo ng higit pa dun sa pagkaka-touch lang na kinilig ka sa jowa mo. Yung mga ganyan. Hindi beyond that, yung ating pangingilabot minsan o kaya naman yung state of mind natin ay nag-iiba, pero makikita nga po natin dito na talagang pinatototohanan ni Juan Bautista yung aral at pinakikita rin sa atin at pinakikilala na tunay yung Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Nung eksenang ito sa Juan unang kabanata, 29 na talata hanggang 34. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Dito sila pinakilala sa eksenang iyan. Kaya naman, kayo ba, mga kapatid, ay ready naman na para sa isang panibagong aral din sa buhay na iyahatid sa atin ng ating inaabangan. Siyempre, ang face-to-face, hear it ni Dr. Love. At siyempre, ang face-to-face, harapan ay sumasa inyo nga po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 sa TV5 sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Doktora Camille Garcia at ang inyong lingkod. Na pansamantala kong pinapalitan muna. Pansamantala lang pansamantala. Si Brother June Banaag, okay, na nasa piling ng kanyang pamilya at mga kamag-anakan at mga kaibigan. Nandyan lang, nasa kabilang kanto lang, nasa UAE lang.
Nasa United Arab Emirates. Ayan, at kung nais nyo nga po magkomento sa inyong mapapanood at mapapakinggan mga kapatid, ay pwede po kayong magpadala ng inyong message dito sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya naman ay direkta nyo nang ikomento sa ating FB live streaming, sa Facebook live streaming. Ayan, pwede rin po kayong tumawag sa amin, sa ating mga hotlines 8689-3289 o kaya naman ay sa 8689-3290. Kaya naman, halika na. Panoorin na natin ito. Meron po itong title na Oh My Ukay, Bye-Bye. Ukay-ukay queen sa kanilang lugar. Marilyn, humarap ka na! Ukay-ukay queen, nasaan na ang corona mo, Day? Wala? Wala. Wala. Saan ba yung lugar ninyo? Saan ang ukay mo? May Pao, Caloocan City. Sa Caloocan. Merong lugar doon. Ilan kayo nagtitinda doon? Sa ngayon, dalawa lang po kami. Eto na, ano ang problema mo? May tindera po ako. Hindi niya nirimitan yung paninda ko. Ngayon, bandang uli, siya na ngayon ang may paninda. Kumuha siya ng ng 2 bundle sa namin. Kailangan rimitan niya yun. Teka muna, kumuha siya ng 2 bundle. Oo. Bundle ng damit. Damit. Ganun ba Ukay-ukay. yun? Ikwento mo nga sa amin, paano bang proseso niyan? Meron kayong pinagkukunan. Meron po. Saan yan? Saan yung pinagkukunan Sa may ninyo? Bangbang. Sa may Iba-ibang Bangbang. lugar po. Sa ibang lugar na medyo mas mura. Tapos pag binenta sa Caloocan, medyo may patong na. Opo. Ayun. Ganun pala yun, So, parang bagsakan yun. Saan naman galing yung bagsak na yun? China, Korea. China, Korea. Ganun. Tapos, hindi ka na pwedeng mamili kung ano na lang ang nasa bundle. Hindi na po. Hindi na po Ganun yun. pala yun. Oo. So, pero halo-halo na yun. May pantalon, may jacket, may damit. Hindi. Kung jacket. Tapos mga t-shirt. Kung t-shirt, t-shirt. T-shirt, Kung jacket, jacket. Ay, yung pang lalaki, pang babae. Babae, Ganun pala yun, Tama. Oo. So, binigyan mo ng pera ngayon ng tindera mo. Hindi po. Oh. Pinaano ko po siya dun sa sa namin. Yung sa may Bangbang. Siyang kumuha Siyang nung kumuha. bundle. Bundle. Ang halaga? Inutusan ko siya. Mm. Kunin niya yung paninda niya para maitinda niya. Kumuha naman po siya ng 2 bundle. Sa ngayon po, hindi niya na i-remit sa amin yun. Kailangan namin po mag-remit eh. Siyempre. Oo. So nagpapautang yung kinukunan nyo. Consignment po. Nagpapautang. Consign. Okay din naman. Consign, Consign po. consign. Ayun. Anong katibayan mo na meron kayong ganong transaksyon? Ay, kinausap po ako ng yung sa kinukunan namin. Na kumuha nga raw po siya ng 2 bundle na ron. Oh. Paninda. Kumuha siya ng 2 bundle na parang ikaw ang garantor. Okay po. Yun. Di ba? Parang ginamit yung pangalan niya. Tindera mo dati. So, kumbaga, nagmamagandang loob ka lang. Natutulungan mo siya na magkaroon siya ng sarili niyang negosyo. So, anong alam mo? Nabenta na niya ba lahat yun? Baka naman hindi pa niya nabebenta. Wala na. Nabenta naman po. Nagbago na siya eh. Iba na yung paninda niya eh. Bago ng paninda. So... Ubus na, nabenta niya Okay. na. Alam mo kung ano yung mga kinuha niya dong bundle. Iba na ang paninda. Ibig sabihin na kapag nabenta na kumita na siya, pero... Ayun, oo. Pero ito, kadalasan po dito sa ating programa, hindi lang po iisa ang problema. Nagsasanga-sanga po ito. Para bang sinasabuyan ng fertilizer. Tapos bigla siyang sumasangang ganon. Okay, ikwento mo na yung nakita mo sa CR. May nakita siya sa CR. Ala! Yan. Meron siyang nakita sa CR. Anong nakita mo sa CR? Nandun kasi yung asawa ko eh. Inuukay-ukay yung asawa mo, te? Baka Second hand. Inuukay-ukay yung asawa mo. Nahuli mo ba sa sarili mong mata? Baka naman hinala mo lang yan. hindi naman. Anong gagawin niya din sa kabeta? Nandun yung asawa ko. Teka muna. Teka muna, sabay ba silang lumabas ng CR? Nauna siya. Nauna yung si Tessie. Oo. Tapos,
yung asawa ko. Sabi ko, Opo, para hindi halata. may gusto siya sa asawa ko. Ay! Paano mo alam na may gusto siya sa asawa mo? Mapansin siya. Ay, pero hindi siya gugustuhin ng asawa ko. Ayan na nga, nagsanga na nga. Nagsanga na yung problema. Merong tungkol sa asawa, may tungkol sa paninda at puhunang 12,000 pesos. So, ang susunod naman siyempre, yung panig ng kabila. Okay. Siya ang dating tindera ni Marilyn na ngayon ay kakumpetensya na niya sa pag-ukay-ukay pati ng kanyang asawa. Tessie! Tessie! Humarap ka na, Tessie. Sinungaling kang babae ka, wala ka O, di ba? Siya pa matapang. O, di ba? Siya pa matapang, di ba? Di dapat ganon. May-ari ng bangko. O, di ba? Wala akong kinuha sa inyo. Mas bongga pa siya sa akin ngayon. Inuutan mo ako, pero binigay ko na sa'yo. Wala utang sa inyo. Wala kang binibigay. Kalugar natin Naiingit ka doon. dahil may paninda na akong sarili. Hindi ko kailangan magano. Nainggit sa iyo dahil alam mo Pero yan. hindi sa'yo yun. Nangutang ako para magkapuhunan ako. Tessie, teka, o sige, ano ang nangyari? Sabi niya, nagbigay ka ba ng 12,000 sa kanya? Hindi. Nagbigay ka ng 12 mil sa Sinungaling kanya? yan. Inutusan mo ako, pero binigay ko sa'yo. Wala kang binibigay. Binigay ko sa'yo. Wala akong utang sa'yo. Okay, linawin natin na siya magsasalita. So, Tessie, ang pinampuhunan mo ba ay pera niya? Hindi. Hindi. Inutang ko lang yun. Inutang mo, sinong nagbayad doon sa inutangan mo? Hulugan ko arawan. Ang usapan ninyo ay babayaran mo siya. Binigay ko sa kanya, wala akong utang sa kanya. Binigay kong ginpakuha niya sa akin. Binigay ko sa kanya, wala akong utang sa kanya. Yung kinuha mong bundle, binigay mo sa kanya? Binigay ko sa kanya. Oh, totoo ba yon? Inutusan niya lang ako eh. Okay. Inutusan ko nga lang siya. Kasi tininda niya yun. Tama, sabi niya, inutusan ko raw siya. Ikaw Kinuha ang niya. sinungaling. Okay. Bakit hindi ko ibibigay sa'yo, tindira mo ako, inutusan mo ako. Di ba? Kaya nga, kinuha mo. Inutusan mo ako, tindira mo ako. Bakit hindi ko ibibigay sa'yo? Oh, alam niyo ba, nasa kultura na pala talaga ng Pilipino itong ukay-ukay, no? At saka ground zero niyan, Baguio talaga. Yes. Diyan pala talaga yan, yung Baguio, galing sa mga Salvation Army. Di ba dati naalala natin, Salvation Army. So, pinag-uusapan yung puhunan kanina, pero ang tanong na naiwan natin, ang kailangan sagutin ni Tessie, ano daw ang ginagawa ninyong dalawa sa loob ng CR? Yung asawa daw ni Marlene ang kasama mo. Magsiya lang muna, sana ako, pero hindi ko alam na nandun ang asawa niya. Bakit hindi ba naglalak ng pinto? Hindi ba kapag magsi-CR ka, maglalak ka ng pinto? Ano yun? Pabukas lang? Pag mga Nakabukas? lalaki, di naman naglalak ng pinto. Ha? Nakatayo lang sa pagkita ko, umalis na lang ako. Ah, okay. So, naniniwala ka? Bakit ka hindi naniniwala? Tagal niya rin eh. Ah, matagal. Sinungaling ka din, ano? Asawa mo, akitin ko. Ang pugi-pugi ng asawa ko, akitin ko. Talagang silusa ka lang. Asawa niya. Silusa ka lang. Kung ayaw mo maagaw ng iba yung asawa mo, ipasok mo sa bulsa mo. Ano ba ang sinabi ng asawa mo? Wala naman. Ang tagal niya doon sa ano eh. Ano nga ang sabi niya? Deny. Dinay niya rin. Dinenay din niya. Okay. Ang problema mo, sinong testigo mo? Hinala mo lang yon. O yun ang Wala testigo. Okay, Dr. Love muna. Ito po, mga magkakaibigan na naman, na nagkakaibigan, ganon. Ano ba ang dapat gawin para sila po, sa personal na level, hindi sa negosyo, sa personal na level, ano ang dapat nilang gawin? Alam mo, ang nagiging problema lang dito, Ate Kuring, yung
yung kawalan ng mga documentation, ano? Kagaya ng sinasabi nitong si Marilyn na pinagtiwalaan niya si Tessie na magbenta ng kanyang 2 bundles sa negosyo niya. Sabi naman ni Tessie na ibalik na yung bayad. Ang problema rito, walang documentation, walang magpapatunay talaga. So siguro ito magiging magandang aral para sa atin to. Hindi lang sa negosyo, mahalaga din yung pagtitiwala natin sa ating kasama. Sa mga katulad ng nirereklamo, tawag dito, Marilyn, kung totoo yun, yung mga tindera mo na hindi mo napapakain, siguro magandang pagtuunan natin ng pansin. Ang mga kasama rin natin to, kadugo din natin na, tratuhin natin sila na katulad ng ating kamag-anak. No? Doon natin mapalalago ang ating pagkakaibigan at pagtiwalaan natin. Huwag naman tayong magduda kaagad nang wala naman tayong ebidensya, no? Siguro at the end of the day, bago lumubog ang araw ngayon, muling maibabalik ang pagkakaibigan ng dalawa at mas magiging maganda pa ang inyong relasyon. Maraming salamat, Ate Kuring. Ayun. So, Dr. Love, yung kasulatan, kahit sa pagitan ng magkaibigan, importante yun. Importante yun, Ate Kuring. Oo, lalo't pera at negosyo ang pinag-uusapan. And I agree. Opo, tama naman yung sinabing yan, ha? Dapat mayroong pirmahan, lalo't hanap buhay kahit pa nga kayo ay magkaibigan, kahit pa nga kayo ay, yung iba nga magkapatid na eh. Magkapatid na, nagkakasirapan ng dahil sa pera. Kay malaki yan, kay maliit. Tama yan, na documented yan. Pero, ito lang rin naman, ang paalaala natin, para sa mga nagnenegosyo, ayan, wag naman din na pangunahan tayo ng inggit kung sakasakali na meron ding maipundar yung dati lang nating tinutulungan. 'Di ba? Maging matuto tayong maging masaya kung yung dati nating tauhan lamang ay nag-improve ang pamumuhay ng dahil din sa kanyang pagsusumikap. 'Di ba? Kahit pa nga siya ang pinakamagaling mong tindero o tindera, nakapagpundar eh. Sumama loob mo, kinukumpetensya na ako nito eh. 'Di ba may mga ganun ang nagiging siste, pangit po 'yun. Dapat matuwa kayo na meron siyang natutunan doon sa negosyo mo. Halimbawa, pagtitinda ng isda, ganyan, natulungan mo siya, matuwa ka doon sa bagay na yon. Hindi yung sisirain mo, hindi yung iaano mo siya, pahihinain mo yung loob niya. Dapat matuwa ka, suportahan mo, naging bahagi ka ng pag-unlad niya. At magrereklamo lang tayo kapag talagang napatunayan natin na alam mo na, merong ginawang hocus-pocus. Yan, yung may patunay. Teka lang, mali yan. At meron tamang lugar para dyan. Hindi mo sasabihin yan sa mga kumare, sa mga kumpare mo lang, sa mga katabi niyong pwesto, yan, sa mga tindahan yan. Katulad niya, sa ukay-ukay sila. 'Di ba? Hindi ganoon. Pwede mo reklamo sa barangay, sa pulis, at napatunayan mo, ito po ebidensya, ninakawan po talaga ako. Pero hanggat wala ngang yung mga ebidensya, tigilan nyo yan. Matuwa tayo sa pag-unlad ng ibang tao. Okay? Eto, ang ilan sa mga komento. Sabi ni Lance Abelion, komento regarding sa face-to-face natin ngayong gabi. Sa mundong ginagalawan natin, importante ang pakikipagkapwa-tao at yung respeto sa isa't isa. Iwan na lang natin sa ganoon. Ganyan yun eh. Si Gail Enriquez sabi niya, mas pogi raw ang asawa ni Tessie. Sana all. Agree, Kuya Poy. Hindi ko nakita kanina, no? Pero sa mga nakikinig sa radyo, kita nyo naman yung hiritan dahil napagbintangan na meron pang ginagawang milagro sa loob ng CR dahil daw napapasok itong dating tauhan na si Tessie doon sa CR kung saan nandun pa yung asawa ni Marlene. Ayan, pero syempre, eto ang ating paalaala sa mga nabitin nga po, na pag-usapan yan, gusto nyo, mamaya pag-usapan pa natin. Di kaya naman sa mga hindi nga po nakakapanood ng ating mga episodes sa Dr. Love Radio Show, meron po tayong catch-up episodes. Bukas, Sabado na, simula 7:45 hanggang 9:45 ng gabi. At hindi lang po Sabado, Linggo meron din, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. At meron din tayo sa gabi na
7:45 hanggang 9:45. Sa ngayon po, ang oras na natin mga kapatid ay 7 minutes makalipas ang 10:00 ng gabi ha. O gising-gising sa lahat ng mga nasa likod pa ng manibela. At para nga po magising talaga ang inyong mga diwa, kailangan maihatid ko na rin po sa inyo ang mga maiinit na mga pangyayari sa ating bansa ngayong araw na ito ng Biyernes. 105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang gabi sa'yo. 10:33, yan na po ang ating tamang oras para po sa lahat na mga medyo pupungas-pungas pa. At pinaghahandaan na rin ha, yung bukas na mga gagawin nila. Aba, palengke day na naman, Sabado, di ba bukas? Sige, nag-iisip-isip na ano ba mga pamimili na naman. Ganun pa rin kaya ang presyo o meron na mga bumaba ang presyo ng mga bilihin pagkatapos ng Kapaskuhan at ng bagong taon. Yun. Di ba nga? Uy, eto, bumati muna tayo sa marami sa ating mga nakikinig ngayon. Sina Gail Enriquez, thank you so very much ha. Si Angelita Banataw, happy weekend na po sa inyo at magandang gabi. At ganun din kay Mario Leyva Jr. Kita nyo naman, kahit dun sa programa ko sa Heart to Heart, nandyan itong mga ito. At si Aleni Hungko, walang kapagod-pagod sa pag-share ng ating mga programa. Hindi lamang ang Dr. Love, hindi lamang ang programa kong Heart to Heart, pati yung iba pa. Thank you, Aleni ha. Sana ganyan po tayo katulad ni Aleni. At sina Carmelita Lina Neira, good evening po sa inyo. Leo C. Havares na nanonood pa mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Alam mo, ilang taon na ba yung pangalawang anak ko? 14 years old na, no? Ibig sabihin, 14 years na rin ako na nung nagawi sa Palawan. Ang tagal na. Ano namang iniisip nyo naman doon, Hindi naman. Nagkataon lang. Na positive si Mrs. Nung kami ay nagpunta sa Palawan. Mga unang first few months alam niyo na, preggy siya. Ayun. Pero sabi ko, 14 years na. 14 years ago. Na napunta ako sa napakagandang isla. Mga isla ng Palawan. Romeo Afable, magandang gabi sa'yo mula sa, okay. Shout out. Kalinging. Hindi ko sigurado yung salita Okay ba to? Baka kasi, alam mo na. Basta Romeo Afable. Lugar yan? Sige, Kalingatnan. Ayan, sina Rosalina Dalangin. Magandang gabi po sa inyo. Holita Abanyo ng sa Tacloban, Leyte. And thank you so very much sa inyong pagtutok, at syempre, ito si Marvin Zandro Riabad. Regards kay Brother June Banaag. Opo, makakarating po yan. Actually, hindi ko na kailangan paratingin dahil sinisilip niya tayo from time to time. And of course, si Lance Abelion. Oo naman. Thank God it's Friday and welcome back. Nandito ka na pala sa Sampaloc, Manila ngayon. Galing sa Ilocos Norte, sa Batak, Ilocos Norte. Si Lance Abelion. Susan Reyes Montinola. Good evening po sa inyo. Mula naman sa San Pedro, Laguna. Kumusta naman po kayo dyan sa mga nasa Laguna, ha? Si Norma Saligumba mula sa Morong, Rizal. May nakausap nga ako. Dito ko ba nakausap yan o sa programa ko? Taga Morong. Namimiss ko na makausap ang mga kaibigan kong taga Morong. Rahan-rahan lang. Ayan, si Rain Cabayaw, Alin Soring, good evening. At si Mercy Sanggalang, of course, si Nico Cabales, nandito yan. Araw-araw, gabi-gabi, nakasuporta ang mga kapatid natin. Isama pa natin sina Marjon Mamut, di ba? Na sina Tristan Wyatt Gulay. Ang dami. Ayan, pa-shoutout nga po yung mga taga Kanipaan sa Davao City from Jim Ross Ravanes. At ganun din si Lori Feria Flores watching from Pasay. At ganun din
Mula sa City of Angels. Sa Los Angeles, California, I'm always watching your program Heart to Heart. At maraming salamat, nandito ka rin sa Dr. Love, si Edwin Romero. Thank you so very much mula sa Los Angeles, California. Okay. At sa oras nating 38 minutes makalipas ang alas 10, alam nyo maganda ang lalamanin mamaya ng ating liham kasaysayan. Ang hinihiling ko lang sana dahil yung ibang mga kwento, yung ibang mga kwento gusto natin na makarelate tayo. Ayan, pero dito sa parting ito, kung may kakilala ka, meron kang kamag-anak, sana wag silang makarelate sa pinagdaraanan o sa suliranin na iyahain sa atin ng lalamanin ng ating liham kasaysayan mamaya. Yon. Kaya naman mga kapatid, sa ngayon, tayo ay magbe-break muna, magbe-music break, manatiling nakatutok dito lamang sa Dr. Love Radio Show at pansamantala nga pong umahalili ang inyong lingkod na si Kuya Poy para kay Brother June Banaag. Wala pong aalis, manatiling nakatutok dito lamang sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. 10 minuto bago mag-alas 11 ng gabi, mga kapatid. At nako, eto may mga humahabol lamang na mga pabate, Ayan, sina Lina Ho, magandang gabi po sa inyo. Tita Lina ng Plaridel, Bulacan. At syempre, kanina nakita ko rin ang mga tropang Friday Club na nakatutok sa atin ngayon kina Mark Dave de la Cruz, sina John Lester Aquino, mukhang busy naman si Irvin John, si EJ. Sa kanyang bagong Sweet Nax naman. Maganda ang pasok kay Boss EJ ng taong 2025. Nax, namimiss na natin ang mga tropa dyan. Ayan, kina Kuya Rico Pascua, magandang gabi po sa inyo. Kina Boss Joey Santa Maria, and of course, kay Boss Boyok Marcelo. Thank you so very much sa inyong walang kasawa-sawang pagsuporta sa ating mga programa. Ayan, si Julieta Sugitan. Good evening din po sa inyo. At syempre, sa oras nga pong ito, gaya ng binanggit ko kanina, ay sana ay wag nang makarelate ang marami sa mga nakikinig po sa atin ngayon dito sa ating kwento. Ayun pala. Ayan. Halika. Tayo ay pwede na nating basahin. Yung liham kasaysayan. Ayan. Ano ba itong minessage mo sa akin? May message kasi si Jen Morales Fabella. Ganda. Para naging social yung pangalan lalo, Ayan, eto na nga po, hindi po kasi biro ang pagbuo ng pamilya. Alam naman po yan ng mga nakararami. Okay? Sa bawat desisyon, merong isang anak. Kung di man isa, may dalawa pa nga. Na dapat talagang ikinoconsider natin sa sitwasyon ng pagpasok sa pagbuo ng pamilya. Pero papaano nga ba kung ang iyong kinakasama mismo ay iba ang gustong tahaking direksyon ng inyong pamilya o yung pamamaraan man lang sa inyong pagtataguyod ng pamilya. At yan nga po, ang kinakaharap ng ating letter sender for tonight. Kaya pakinggan natin ang kwento ni Gertrude ng Laguna. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gertrude. Mula po ako dito sa Laguna, 28 years old. Gusto ko lang po sanang ilapit ang kinakaharap kong suliranin. Mayroon na po kasi akong kinakasama at kasalukuyan na po akong nagdadalang tao. 3 months na po ang aking tiyan. Ang lalaking ka-live-in ko ay siyang maituturing kong
ride or die ko. Siya ang nakasama ko sa lahat ng mga first ko, mga best times ko, maging sa worst. Laging ang lalaking ito ang kasama ko. Sa aming pagsasama, hindi ko po itatangging may mga kasalanan kaming nagawa. Mga pagkakamali na dala ng kapusukan at kahirapan. Ganoon pa man ay heto, magkasama pa rin kami. Kaya nga lang po, ngayong nagdadalang tao na ako, ay gusto ko na po sanang magbago. Ang tinutukoy ko po, Dr. Love, ay ang paraan ng aming pamumuhay. Parehas po kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral at parehas ding wala nang kasama sa buhay. Ang meron na lamang po kami ng aking ka-live-in ay ang isa't isa at parehas kaming nabubuhay sa pamamagitan ng mga diskarte lamang. Masasabi ko po na laki kaming kalsada. Kaya lahat na lamang ng racket, mapa maganda o hindi kagandahan, maayos at hindi maayos ay pinapatus po namin para lang makasurvive sa buhay. Last year ay nayaya po ako ng isa sa mga barkada namin na rumakit. Ang benta niya po sa akin ay malaki raw ang pwedeng maging pera. Siyempre, sino po ba naman ang tatanggi sa malaking kita? Pero nang malaman ko kung ano at papaano, ay medyo nagdalawang isip po ako, Dr. Love. Una, kahit naman kasi mahirap lamang kami, hanggat maaari ayoko namang gumawa ng bagay na nakakapang-apak ng ibang tao. Ayoko po ng nananamantala. Pangalawa, feeling ko ay wala akong respeto sa kinakasama ko kapag tinanggap ko ang offer na yun ng aming barkada. Ang tinutukoy ko pong trabaho, Dr. Love, ay ang pamimera sa mga foreigner, lalo na nga sa mga kanu. Sobrang expert na po ang mga kaibigan ko sa ganoong racket. Ipinakita nga po nila sa akin ang mga kinikita nila. Palaga nga po palang malaki. Gayunpaman, hindi po nito nabago ang isipan ko at tumanggi pa rin ako sa offer na yon. Matapos nga po nito ay ikinuwento ko ito sa aking kinakasama. Proud pa nga po ako dahil tinanggihan ko. Pero ang kinagulat ko ay ang reaksyon niya. Dr. Love, hindi ko po talaga inaasahan. Nagalit po siya sa akin at sinabing, nagbago na raw po ba ako? Ayon sa kanya, ang nakilala niya raw kasing Gertrude, yung laban lang sa lahat, makaangat lang sa buhay. Nalungkot ako, pero nakumbinsi niya po ako. At ang ending, bumalik nga ako sa mga barkada ko para sabihin, sige, magwo-work na lang ako with them. Papasukin ko na ang racket nila. At last year nga ay nagsimula na rin po ako. May ipon na po kami ngayon at marami rin pong naipundar. Nakakakain na rin po kami ng 3 beses isang araw. Kaya nga lang po, ngayong buntis na ako ay nag-open ako sa kinakasama ko na gusto ko na sanang huminto sa racket na pinasok ko. Alam ko kasing ang trabahong yun ay hindi ko maipagmamalaki sa magiging anak ko. Isa pa, ayoko rin pong sa ganitong trabaho ko kukunin ang ipanggagatas ng magiging anak namin. Kaya nga lang po, Dr. Love, heto na naman. Nagalit na naman po siya sa akin. Para po kasi sa kanya ay mas lalo ko nga raw po dapat na kapitan ang ganitong klase ng trabaho, lalo pat 3 na kami nakakain. Mas dapat ko pa nga raw na pag-igihin sa racket. Pero alam niyo po, hindi niya na ako makukumbinsi this time. At dahil po pinanindigan ko ang gusto kong mangyari,
ilang gabi na po siyang hindi umuuwi. Sa isip-isip ko, okay din naman po ang kita niya sa racket niya. Bakit hindi niya magawang payagan akong huminto na lamang sa work na pinasok ko at bigyan man lang ako ng assurance na siya na muna ang bahala sa aming mag-ina niya? Bakit walang ganun? Ang huling mensahe niya po sa akin ay kung kailan daw ako kailangan maging matalino, ay ngayon pa raw parang pumurol ang aking ulo. Nasaktan po ako sa sinabi niyang yon, Dr. Love. Ngayon ko lang kasi na-realize na para bang wala pala talaga siyang pakialam sa akin. Halos 1 taon na ang kinakain namin ay galing sa panlalandi ko sa mga foreigner. Okay lang pala sa kanya yun. Kung minsan nga may ka-video call ako at nagpapakita minsan din ng bahagi ng aking katawan. Pero alam mo, Dr. Love, okay lang sa kanya. Lahat ng yon ay nag-sink in na sa akin. Ngayon tuloy ay napapatanong na ako sa sarili ko. Minahal po ba talaga ako ng live-in partner ko? Kung ipipilit niya po ba sa akin na magpatuloy sa ganong klase ng trabahong meron ako, ay balak ko na po talagang makipaghiwalay. Gusto ko po sanang buhayin ang anak ko sa pamamagitan ng paglaban ng patas sa buhay. Kakayanin ko po kaya na mag-isa? Papaano po ba akong magsisimula? O meron pa po bang ibang paraan para maayos kaming dalawa ng live-in partner ko? Sana po ay matulungan ninyo ako. Gumagalang, Gertrude. Mga kapatid, napakinggan natin kanina ang kwento sa ating liham kasaysayan na mula kay Gertrude. Ayan, kung saan siya nga po ay, sabi niya, ay lumaki sa kalsada, lumaki na padiska-diskarte lang, hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral, pero natutong magmahal sa isang tao na siya na ngang kinakasama niya sa ngayon. At nang dahil nga po sila na ang nagsasama, nagplano na nga rin po sila na, sige, isagad na natin ito. Bubuo na rin tayo ng pamilya natin. Nga lang, ay merong hindi magandang nangyari dahil sa yung thinking at yung, anong tawag mo rito, yung mentality. Yan na, diskarte. Diskarte. Alam niyo, maganda sa tao yung madiskarte, ha? Ang problema nga lang, depende sa diskarte. At inamin nga po sa atin ni Gertrude na sila ay nasanay noon nung mga mas bata pa sila, nung sila lang, mga sariling mga sikmura pa lamang nila ang kanilang mga responsibilidad na meron talaga sila mga diskarte na nakakaapak ng ibang tao. Nga lang, nag-iba ang kanyang punto de vista, ang kanyang point of view nitong siya ay nagdadalang tao na. Nang siya ay alam niya na magiging ina na siya. Okay? Kaya hindi naman po kailangan ng pagkataas-taas na pinag-aralan para naman ikaw ay kalabitin ng iyong konsensya. At para maunawaan na hindi talaga maganda ang ikaw ay nakakapanlamang sa iyong kapwa. Dahil nga po ang hanap buhay na pinasok nitong si Gertrude, gusto ko sana sabihin sa tulong, sa tulong ng mga kaibigan niya. Dahil hindi naman tulong na maituturing yun sa pagpapahamak ng mga kaibigan niya. Hinila siya sa klase ng trabaho na sila ay, mga nakikipag-video chat, chat nga po sa mga foreigner, especially sa mga kanu, tapos humihingi ng bayad sa kung ano yung pwedeng ipagawa sa kanila. Yan, yung pwede ka magpa-sexy. Pero sabi nga nitong si Gertrude, medyo kinilabutan ako nung binabasa ko na yung parte na minsan nga kinakailangan na magpakita na siya ng maselang bahagi na ng kanyang katawan, pero okay lang doon sa partner niya. Ano yun? Okay lang na nakaladlad, nakabilad dyan yung masiselang bahagi ng katawan ng partner mo, o kahit nga nagpa-sexy lang.
O, di ba? Mas grabe pa yung term na ginamit ni Jen ng aming producer. Nakabuyangyang. Di ba? Parang wala nang karespeto sa katawan at parang desperado. O ganun na, pumapayag na yung partner niya. Pero gusto na nga po magbago nitong si Gertrude. Siguro ang nagpapahirap na lamang sa iyo, Gertrude, ay yung parte na nakasama ko ito eh. Pinagkatiwalaan ko ang taong itong live-in partner ko. Siguro naman maganda ang kanyang intention sa akin kasi napatunayan niya na yan over the years. Nga lang, eto na. Dahil nga gusto niya nang umalis sa ganong klase ng hanap buhay na panloloko sa mga tao at yung parang binababoy mo na nga rin yung sarili mo, Oo, tinutulak pa rin siya na huwag kang umalis dyan. Mas lalo mo nga, mas galingan mo pa. Hindi ko alam kung mas galingan o mas gilingan mo pa. Baka yun yung sinasabi, no? Ayan, pero bago ko nga maibigay naman ang aking payo, mga kapatid, kausapin muna natin ang ating caller. O ano ba ang masasabi niya dito sa anong maipapayo rin dahil nakikinig po ngayon itong si Gertrude. Kausapin natin mula sa Pasig si Andrew. Andrew, magandang gabi sa'yo. Ay, good evening po, Kuya Poy. At sa mga tagapakinig po ng Dr. Love. Iyon. Ano bang ginagawa mo muna ngayon bago natin pag-usapan itong si Gertrude? Ano po, as usual po, tambay lang po sa bahay since Friday po. Di ba po may ligumini? Okay. Di ka na... Friday nga naman kasi. Tsaka katatapos lang ng ng mga... Opo, galing din po sa trabaho eh. Trabaho. Okay. Opo. So gumagaya ka sa amin na sige lang trabaho. Anong holiday? Babati kami at papasok sa trabaho para batiin kayo ng happy holidays. Ganyan. May break ka ba? Nagkaroon ka ba ng Christmas break? Wala din po kasi sa ano po kami, sa retail po kasi ako nagtatrabaho, Kuya Poy. Oo, pagod din, Opo. Oo. Sayang din naman. Absent po. Sige. Basta maganda ang pasok ng 2025 para sa'yo, Andrew. Opo. Sige. Kung talagang maganda ang pasok ng 2025, ano ba, kukunin mo ba yung bank account ko off air? I-share mo na. lang po. I-share mo na ang financial blessings para sa iyo. Hindi, pero ito na tayo. Balik na tayo sa usapan yung kay Gertrude. Ayon dun sa kwento, gusto niya na kasing kumalas doon sa ganong klase ng hanap buhay. Ngayon, ito isa-isayin natin ulit ang mga tanong ni Gertrude o ni Gertrudes. Sabi niya, kakayanin ko po kaya mag-isa. Kung sakasakali, hiwalayan ko na lang yung ka-live-in ko kung ayaw niyang magbago ako. Sabi niya, papaano rin ako magsisimula? At sabi niya, meron pa kaya ring pag-asa o may iba pang paraan para magkaayos din naman kami ng aking live-in partner. Sa napakinggan mo kanina, ano ang tansya mo na dapat gawin ni Gertrude? Ako po, parang kasi dun sa base po dun sa kwento niya. Po ako lang po kasi sabi niya, kumbaga kung racket po. Kumbaga ratsada sila nung boyfriend niya or yung kinakasama niya sa buhay. So parang sila mga say daredevil sila eh. So parang sila go with the flow kung saan po kikita, ganyan. So ngayon na, dahil siya babae, nabuntis siya, ganyan. So parang ako, dahil nga gano'n naman yung nature nung naging buhay nila, nung dalaga pa siya, nung wala pa siyang anak. I think kaya po ni Gertrude na, kumbaga, hiwalayan niya yung kinakasama niya. Kasi kung gano'n na siya binild up nung kinakasama niya, maging parang, sige, go with the flow, racket lang tayo ng racket, trabaho lang tayo ng trabaho. I think kaya niyang hiwalayan yung boyfriend niya. At sa dami ng connections, for sure, maraming tutulong sa kanya. Yun, so, ang problema, may connection nga sila, doon pa siya nahila sa kailangan ibilad pa yung katawan niya. Pero naniniwala naman po ako na aside from her friends, yung sa kanya na dun sa hindi magandang gawain, for sure meron naman din siyang mga kakilala na or na-meet. Na-meet din na maayos din naman. So, for sure may tutulong. Saka,
hello, ano po, parang ako, parang syempre, knowing na parang dahil sinabi naman niya na gusto niya magbago para sa kanyang baby, I think God will provide. Tutulungan talaga siya ni God. Naniniwala po ako dun. Sa iba man, parang pag sinabi kasi na God will provide, God will provide, parang sila ay parang ambadoy. Pero totoo po talaga yun. Parang pag talaga sinorender mo sa kanya, Oo. natutulungan ka talaga. ni God. Ikaw ba personally, Andrew, ay naranasan mo, may experience ka na ganyan? Na talaga nag-provide ang Panginoon? Maraming beses, pero hindi po, wala naman po yung talagang yung sobrang laki nung nangyari. Parang sa everyday living po. Oo. Kumbaga, whenever na sinasabi mo na surrender mo everyday lahat ng worries mo, problems mo, Mhm. uncertainties mo sa buhay, maniwala ka lang sa kanya. Parang yung everyday po na yung everyday na yung araw na yun, parang ang light lang ng trabaho. Basta Oo. naniniwala ka lang na meron at meron yan pala. Kakayanin ko to. Oo, sa tulong. Sa tulong niya. Nangihina na ako, napapasok pa lang, 2 oras pa lang ako sa trabaho. Pero dahil sa nagdasal ka, nagtiwala ka, tapos na pala yung araw. Oo, nakabenta pa rin pala ako sa retail business ninyo. Di ba nangyayari yung mga ganyan eh? Talaga magpo-provide siya. Nangyayari po talaga. O kaya naman, syempre, kailangan nyo ng mga kliyente, naku, wala yatang pumapasok Pero nung malapit na magsara, tsaka naman dumami. Yung mga bumibili, mamimili. Nangyayari rin, di ba? Ganoon. Po kasi parang nature na kasi sa tao na na parang ikaw, tao ka lang naman talaga. Parang hindi ka naman talaga agad naniniwala. Parang hindi naman totoo yan. Pero kung talagang yung mindset mo laging naniniwala ka na, meron at meron at meron. Nangyayari talaga siya. Ang ibig sabihin nito, Andrew, ikaw ay naniniwala na kakayanin na mag-isa nitong si Gertrude kung sakasakali nga at hindi papayag itong kanyang live-in partner na umiba na siya ng linya ng trabaho, yung mas maayos na or magpahinga muna dahil nga siya ay buntis. 'Di ba? Umiwas na muna sa mga ganyang klase. Naniniwala ka na kaya, no? Yan yung inuulit-ulit mo kanina. Kasi buuan loob eh. Sabi niya nga lumaki na ako halos sa kalsada eh. Exactly po. Buong loob, yun yung term. Buong loob niya. Saka talagang sinabi niya talaga na gusto niya magbago eh. So, for her baby. Yes. Saka based din sa kwento niya, sobrang, yun niya, buong loob niya. Yeah. Matapang. Palaban, ganun. Oo. Maraming salamat. Gusto ko yung sinabi mong palaban. Oo. Ganyan, palaban naman sa buhay talaga itong si Gertrude. Ba't naman ngayon ka pa panghihinaan ng loob? It's just a matter of i-align mo lang doon sa tama, doon sa gusto mong direksyon yung pupuntahan mo. Yeah. Maraming salamat sa wisdom ng mga sinabi mong yan, Andrew. Meron ka ba mga gustong batiin? Binabati ko po yung pamilya ko po dyan sa Pasig, sa Rosario po. Yun. Ingat kayo palagi. Tsaka sana magkaroon sila ng pangalan, pagkababatiin. May pangalan ba sila? Marami po masyado. Marami masyadong pangalan. Ilan pangalan? 5 pangalan ng isang tao? Ha? Tatay ko po. Ayun. Tatay ko, siyempre. Oo. Tatay ko, si Joey po. Okay. Kung makapamilya ka naman, tatay lang pala ang kayang batiin. Ano ba? Ang dami po, kuya po eh. Sige. Nabigla hindi nakapaghanda siya. Jowa, walang jowa. Nababatiin? Wala po. May nililigawan lang. Nililigawan pa lang. Okay, kasi nabati na si tatay, si Joey. Baka naman kasunod na ni Joey, tatay Joey, si Jowa. Nanguhula lang ako. Galing mo din. Oo. Maraming salamat. Thank you, Andrew, ng Pasig. Thank you po. At syempre, sigurado napakinggan nga yan ni Gertrude, At sabi ko nga kanina, bago ko basahin pa itong liham kasaysayan natin,
Sana hindi nararanasan ito ng marami sa mga nakikinig sa atin. Pero ito yung mga tinatawag nga po natin na kapit sa patalim na trabaho. At ito, sa pamamagitan ng pag-video call, sa pag-chat, alam niyo, ang pangit nga nung sinabi ni Gertrude sa pag-amin niya doon sa klase ng trabaho na meron siya, panlalandi sa mga foreigner. 'Di ba? Para sila ay mabayaran, kumikita naman ng pera pero hindi niya na masikmura ngayon. Kung siya ay kinaya niyang lunukin at kainin 3 beses isang araw, yung ganong klase ng paglalandi na kinikwento niya na para bang wala ka ng dignidad, ano? Pero hindi niya na raw kakayanin sa punto na siya ay magkakaanak na. Okay? Kaya ito, Gertrude, ang may papayo ko naman sa'yo ni Kuya Poy dito sa Dr. Love, go! Tuloy mo lang. Ayusin mo yung buhay mo, gawin mo kung ano yung nararapat at sa tingin mo ay tama. Dahil yun talaga ang tama. Sa tinagal-tagal mo na nabubuhay, sabi mo nga sa kalsada at sa pagdiskarte lamang sa buhay, inamin mo na rin na alam mo yung mga trabaho at mga diskarte na merong ka maaapakang tao, merong ka malalamangan, at lalong alam mo naman yung tama lang. Kahit pa nga hindi ganun kalaki ang kitaan. 'Di ba? O doon ka na sa mas maayos na buhay na gusto mo at iwan mo na, talikuran mo na yung masamang mga gawain. Kahit pa nga, minsan yung pag-iwan natin, hindi lamang doon sa gawain na yun, pati yung mga taong kasama natin doon, kailangan nating iwan. Hopefully, pansamantala lang. Bakit hopefully pansamantala lamang? Dahil kapag ka naging maayos na rin ang ating buhay, sana sila man na ayaw maniwala doon sa maayos at magandang pagbabago ng isang tao ay ma-inspire kapag ka naipakita mo at nakita kanila na naging maayos kahit pa nga galing sa pangit yung naging pamamaraan ng buhay mo noon. 'Di ba? Sila kasi, itong mga nakasama mo, yung mga kaibigan mo nga, no, na naghila sa'yo, nagtulak sa'yo sa ganyang klase ng trabaho na panlalandi sa mga foreigner para lang kumita ng pera, nakasama mo sila sa masamang gawain. Okay, sige, sana nga ay mahila mo naman sila kapag ka maayos ka na. Pero sinisigurado ko sa'yo na sa paglipat mo ng linya, okay, galing sa masama, papunta sa maayos at mabuti, mapapalapit din sa'yo at ibibigay sa'yo, maniwala ka, yung mga tao na dapat mong makasama sa pagbabago mo at sa pagbabalik mo nga doon sa mas maayos na landas. Totoo yun, yung sinasabi ni Andrew kanina na God will provide. O hindi lang si God ay hindi lamang nagpo-provide ng pera kapag kailangan natin ng pahinga kapag tayo ay napapagod na. 'Di ba nagpo-provide din siya ng mga tao. Oo, ilalapit niya rin sa atin yung mga tao na kakailanganin natin para sa ating pagbabago. Maniwala ka. Magiging mahirap sa una, pero syempre hindi ka sanay eh. O uncomfortable ka ron eh. Hindi yun ang nakasanayan mong buhay, kaya mukhang mahirap, mukhang ang hirap simulan, pero meron mga taong lalapit sa'yo, no? At mga pagkakataon. At eto na lang ang baunin mo sa lahat ng mga gagawin mo. Gawin mong inspirasyon ang anak na nasa sinapupunan mo. Ha? Pangarapin mo at bigyan mo siya ng kaaya-aya at maayos na buhay. Tama yan. Yan nasa isipan mo. At dun nga sa tatay ng anak mo, sa ngayon, kung talaga nagmamatigas siya, gusto niya yung ganong klase ng diskarte, kung kinakailangang iwanan na muna siya, sabi ko nga kanina, no, may iwan eh. Merong may iwan. Okay? Hayaan mo na muna siya ron. Kung hindi pa siya naliliwanagan, magpasa hanggang ngayon. Okay? Pero sigurado ako na kapag nakita niya nga ang magandang pagbabago rin sa buhay mo, siya mismo ay mai-inspire din sa'yo. At siya pa ang lalapit sa'yo at makikipagtulungan. Baka magpapaturo pa sa'yo, paano ka nga ulit nagbago? 'Di ba? Ang hirit pa niya sa'yo kanina, hindi ikaw yung Gertrude na nakilala ko, nabuo ang loob. 'Di ba? Dito tayo sa kalye na buhay eh. O dito tayo sa kalsada, diskarte lang tayong diskarte. Iba na kapag ka meron ka ng anak. Tama, yung landas na tinatahak mo, Gertrude, ipaglaban mo yan, ipagdasal mo, at syempre, kailangan ikaw ay kumilos pa rin magpasa hanggang ngayon kung kaya mo naman. Yung discarding maayos, yung discarding walang naaapakang iba. Hanapin mo
yung mga mabubuting tao na nasa paligid mo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating programang Dr. Love Radio Show. Maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong gabi, sa inyo po mga tumutok sa 105.9 True FM, at syempre sa lahat ng mga nakasilip din sa atin at nanonood sa Signal Channel 19 at ganun din sa ating mga social media accounts. Thank you so very much mga kapatid. At sa ating mga nakasama dito naman sa studio, sino ba nandito? Si Jaire Ann Manipon ba nandito? Si Jaire Ann Manipon, si Mike Santillan, si Sir Rome Ortiga, si Direk Grace Toledo, at of course si Jenjen Morales Fabella. Sino ba ang nandun sa si Kuya Weng ba? Ayan, si Sir Weng Carpio. Ayan, si Kuya Mowe. Maraming salamat po sa inyo. Papaano? Next week, magsama-sama po ulit tayo, dito sa ating programang Dr. Love Radio Show. Ako po si Kuya Poy. Manatiling nakatutok dito lamang sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Diyan ka lang ha. Walang iwanan. Basta tayo lang ang magkakasama palagi.